Ito, naranasan ko na yan. Alam ko na mangyayari sa akin, mahihilo ako. Pero the same din sa negosyo. Minsan may fear tayo sa negosyo na alam natin na pwedeng mangyari yon. Dapat malakas pa rin yung loob natin. Alam na natin, galing na tayo dun eh. Sabihin, kaya na natin ma-overcome yung fear na yon. You have to trust the process. Parang sa business, di ba? Feeling mo hindi mo na kaya or what, parang natatakot ka. Pero if you trust the vision, the process, mapupuntahan mo at matatapos mo siya. Yung challenge. For me, trust the current leader, trust the boss. Kasi siya yung nagli-lead ng way, siya yung nagli-lead ng vision. May gusto siyang ipakita sa atin na di natin nakikita. Pero after that space shuttle, nakita namin na kaya naman pala. Trust the leader. Totally mga boss, yung experience ko dito, bali first time ko to. Yung takot doon sa experience na yon, parang yung nangyayari lang din lagi sa buhay, yung reality, laging mahirap, try and try. Pero andun pa rin yung pursige. Kumbaga kahit natatakot ka, nahihirapan ka, tuloy pa rin. Pagsama-sama tayo, mas masaya. Even if nakakatakot sa umpisa. Pero maraming first time, sinuportahan natin isa't isa, natawid natin. Nasa taas na ako, sabi ko, Lord, katapusan ko na kayo. Kaya ang ginawa ko is, pumigit lang ako. Pero yun nga, limiting beliefs ko lang pala. Ibig sabihin sa negosyo, basta importante meron tayong structure. Mabubuhay at mabubuhay tayo kahit ano man ang pagsubok, kayang-kaya natin. Nakakatakot pa rin, pero kasama ko yung big why ko, which is anak ko. Pagka alam mo yung dahilan mo kasi, mababaliwala yung takot. Na kaya ang tapang-tapang ko, kasama ko hindi ako pwede mapahiya kasi tutularan niya. Experience, so na-enjoy, tapos it reminds me of iba ups and down, backward, forward, so enjoy the ride. So ganun pala talaga kahit sa negosyo, yung always expect the unexpected. Nahilo ko, dapat pala natulog ako maaga kagabi para hindi ako nahilo. Pero exciting, andun pa rin yung excitement syempre. Parang sa business natin, nai-apply ko siya. Sabi ko nga, opportunity comes once lang eh. Kailan mo pa gagawin, di ba? So dapat every moment talaga, kahit natatakot ka, subukan mo na dahil syempre yung time napaka-valuable po. Ang natutunan ko bale is, kasi kanina resistant na ako eh. Pero nandun pa rin na yung theory of space, na kapag kaya nila, kaya mo rin. Ako, alam ko na meron akong motion sickness, but still, I conquer my fear. Saka yung limiting belief ko na di ko kaya, na kaya ko. And I'm still alive! For me, kung malaking vision natin, dapat gawin natin ng takot. Space shuttle kanina. Ang masasabi ko lang, do it scared, but don't forget na mag-enjoy. Pinakamahirap talaga is pumasok doon sa daanan na yon. Yun yung pinakauna kasi pwede ka namang mag-back out na nandito pa lang eh. Pero ang pinakamahirap dyan is paano mo umpisahan, paano ka papasok doon sa space na yon, doon sa isang malit na butas para makarating ka ron. And then, doon mo enjoy yung experience pag nandun ka na. Sa business, kapag nakaupo ka na, kahit sino pang kasama mo, at the end of the day, ikaw pa rin naman yung nakakapit. Ako pa din yung nakakapit. So, ang ginawa ko na lang, pinagkatiwalaan ko na lang yung kinapitan ko na hindi siya bumukas. And I feel safe. And then, nung umandar na siya, ganun din sa business, marami akong naiisip na parang baka mamaya maglusto, mahulog ako, overthinking. Pero nung umandar na siya, sobrang sarap pala. Just enjoy the process. Learning, trust the process lang. Medyo sa simula, scary nga, pero pagka na simulan mo na, masaya siya. Akin boss, yung share ko, mukha lang ako hindi takot, pero takot din ako actually. Pero I know I have to hold the space. So alam ko kaya ko siya, na-try ko na ilang beses, and I've tried bigger ones. Pero pag nandun ka, iba pa din eh. Iba pa din, may fear. Actually, right after, medyo nanginginig pa rin ako. Kaya nagpasama ako kay Boss Melvin nung kailangan namin sama si Boss Wendy. Kaya thank you so much everyone. Very positive experience, sobra. We conquer Space Shuttle! First time ko din tong ride na to. First time ko din dyan, parang si Boss Jopet. Ilang field trips ako dito, yan yung iniiwasan ko. This is my first time to try tulad ni Boss Jopet. First time nakaramdam ng ginhawa nung nasa baba na. So, thankful buhay pa rin ako. For me, ako iniwasan ko to for so many years.
First time ko din tong ride na to kasi takot ako sa sudden drop. Okay ako sa ganyan, pero yung sudden drop hindi. Tapos nung nasakyan ko na, may effect talaga pag may kasama ka eh. Then sabi ko, wow, ang sarap ng feeling na conquer ko to together with my friends at mga business buddies sa GCI. Alright, that's it for me. Thank you. Baligtad siya sa business. Pagka paakyat, excited tayo. Pero ito kakaiba, baligtad. Paakyat, kinakabahan tayo. Pero sa business, pagka bumababa, doon tayo natatakot. Siguro reverse siya. Enjoy lang yung ride lagi. Yung challenge niya lang, pagka bumagsak ka, i-let go mo lang. Huwag mong i-resist. Tapos pagka nagulat ka, wow, andun pala, na-conquer ko. Great achievement. Sa experience is solid talaga. Then, kumbaga, kung i-relate sa buhay natin, nangyayari talaga yung upside down. Kumbaga, kahit nandun na yung buhay natin, nangyayari talaga, kailangan pa rin natin harapin. Kumbaga, hindi tayo makakaiwas dyan eh. Go with the flow din, enjoy na lang natin, then maging strong tayo lagi sa daily na nangyayaring experience natin about trial. Sa business naman, usually, nangyayari naman talaga. Hindi naman lahat talaga perfect yan eh. Kumbaga, go. Gawing strong lang lagi. Gawing motivate lang natin lagi yun. Yung nangyayari. First time ko din dyan, parang si Boss Jopet. Ilang field trips ako dito, yan yung iniiwasan ko. For me, ito yung na-conquer ko ngayon. Di na ako natakot, tapos yung mga kasama ko pa lahat, entrepreneurs, business owners, ang saya lang talaga na experience. Thank you. Sa akin, ganun din. This is my first time to try. Tulad ni Boss Jopet, lagi ko siyang iniiwasan. Pero yun nga, you will never know if you will never try. Parang sa business, diba? Laging you need to try it first. Pero after that, because of the people na nakasurround sa akin, the positivity na na-conquer ko yung gawain na yun. Yes, I am the support system kasi lahat kayo nag-e-enjoy. So, alam kong kaya ko kasi yan eh. Yan yung basic sa akin yan. Ang hindi ko talaga kaya yon, pero yun yung na-conquer ko kanina. So, kaya sabi ko, kay Sir Michael yata yun, sabi ko, go. Ako na mag-aalaga sa mga bata. For you to experience that, sir, kasi alam ko, iba ang level of success yung mamimit mo on that space. Thank you po sa inyong lahat. For me, kahit anticipated ko na babaksak na, but still ginawa ko pa rin. And happy ako kasi first time ko ginawa yon and first time nakaramdam ng ginhawa nung nasa baba na. So, thankful buhay pa rin ako. Yung fear talaga nasa isip lang natin kadalasan. Tapos kalaban lang natin lagi yung isip natin. Pero the moment na nag-surrender tayo and trusting the process talaga, maganda yung magiging outcome. Like ito, enjoy kami ngayon. So yun sa akin. Kapag ka hinarap na yung challenge, dire-diretso na. Wala nang atrasan. Kahit ano pa yung mangyari, just enjoy it. First time ko rin. Hindi ko lang pinahalata. May takot rin sa umpisa. Pero nung sama-sama tayo, nawala na yung takot and puro saya na lang. Yan, nilakasan ng loob, nakaya, sobra. Parang sa negosyo or sa buhay, may nag-aabang na bumagsak ka, diba? Pero ang importante, bumabangon ka, tas lalong lumalakas. Ang sarap sa feeling kasi talagang pas ako sa mga ganyan eh. Pero syempre lahat nakaabang kasi special mention ako kanina. May pressure, kaya syempre, diba, gagalingan mo. Lagi naman ganun sa buhay, galingan mo lang, diba? Ang lesson ko dito, pag pala nandun ka sa pataas at titingin ka sa baba, nakakalula pala. In life, parang ganun din. Hanggat wala yung foot mo wala sa ground, malulula ka pala. Nung biglang baba, ayun na, para ka nang kung wala yung seatbelt, baka natangay ka na eh. In life, ganun din pala. Humawa ka lang. Pagbaba mo, magugulat ka, buhay ka pa rin pala. Buhay ka pa rin. So, in business po, ayun, kahit bumagsak ka, tuloy lang ang buhay. Kaya mo pa rin pong bumangon. Sa akin po yung experience ko for the day, yung having this group of people na pare-pares na negosyante, na nakakaranas ng stress, pressure sa trabaho. Nakita ko nagsama-sama ngayon, parang yung sa ride na ginawa natin kanina, naiwan yung stress lahat sa taas pagbagsak eh. Wow. Kaya yun yung nararanasan ko ngayon na nag-enjoy tayo, free up yung sarili sa mga isipin sa negosyo. Kailangan din talaga natin yun sa everyday na life natin. Thank you po. For me, ang natutunan ko dito, no, yung unang-una yung fear natin na mag-fail tayo sa negosyo. Pero yung sa experience kanina, since yung batch na yun is puro negosyante, dito ko na-realize na hindi lang pala ako. Lahat pala kami mga negosyante pwedeng bumagsak anytime, di ba? So yun yung experience ko na na-realize ko na ang pinaka-lesson sa akin talaga is preparation palagi. Tulad yun, halimbawa, bigla kang babagsak, lamang yung naka-prepared. Tulad ngayon, di ba, may uncertainty sa oil. Hindi natin lahat alam yan. Kung nakapag-prepare sana tayo, mas maganda, di ba? Walang pinipili. Kita mo, lahat tayo negosyante. Lahat tayo dun, pantay-pantay kanina, di ba? Bagsak tayo lahat. So yun yung na-realize ko dito sa... Sa akin naman, always know, pag ganyan talaga, uncertainty, takot, at kung ano-anong negative ang pumapasok sa atin. But kung ako lang, ayoko talaga. Pero kasama ko kayo, I dare do it. And just showing up makes me the bravest. Trying it makes me the strongest.
And conquering it makes me the happiest! Kanina, sobrang nakakakaba. First time ko po yun. Pero yung pala yung pakiramdam pag hihilahin ka talaga pababa. Pero enjoy, tsaka doon ko nalaman na kaya ko pala. Kaya ko pala talaga. Kung ano man yung kinakatakot mo, kaya mo siyang isurpass. Ito lang, mindset lang. Sa akin naman ang naging perspective ko dito, it's like I am the ride. Nagtayo ako ng organization, it's called Growth Circle International, that's the ride. That yes, kaya ko kayong dalin lahat sa pataas at po pwede rin naman tayong bumagsak. But what is important is the vehicle na sinasakyan natin, that we are safe and secured. At the end of the day, if you feel that you are safe with your friends, with your business partner community, alam ko na walang mangyayaring harm sa bawat isa sa atin. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat by letting me providing you the ride for the Growth Circle International. Diba? And actually, to be honest and to be frank, alam ni Wendy yan, nagpunta ako ng Tokyo, nagpunta ako ng Osaka, nagpunta ako ng Singapore, nagpunta ako ng Hong Kong, pabalik-balik ako several times over the years. Never akong nag-try even once ng ride. Never once. Pero ngayon, kailangan ko lakasan ng loob ko. Tama? Panindigan mo yan, nag-GCI ka eh. I am the provider of the ride pala. Yun yung reflection ko doon na I provided safe space for everybody. That whatever happens, you got me guys. Nandyan ako lagi sa likod nyo. I am your seatbelt, I am your harness, I am your support. Walang mapapahamak sa atin. Thank you. Sa negosyo, minsan kailangan ng support lang. Ayun. Diba? Moral support is enough. Ayun. We conquered extreme! Experience with GCI, very helpful, very connected sa mga business owners, and then we are doing mga bagay na feeling namin ay hindi namin kaya at first, and then parang sa business, itong mga rides dito sa AK as of now, which is Space Shuttle, and then itong Free Fall. First, most of us, kala namin hindi namin kaya, nandun ang kaba, nandun ang takot, parang sa negosyo, hindi natin alam ang mangyayari, and then all we have to do is trust the process and just do it, and then dapat lang may makakapitan ka para sa akin, which is our creator along the process. Yung una, yung Space Shuttle, masaya kasi ako hindi ako takot sa heights so nag-e-enjoy ako. And at some point, pag nag-rides ka, normal lang sa una, nakakatakot. Pero pag dumating na yung moment of rides, ituloy mo lang. And syempre, kapag gusto mo sumigaw, isigaw mo. Ang lesson doon ay let go of the things that is no longer serving you. Di ba, pag nasa rides ka tapos hindi ka sumigaw, ano pakiramdam? Pagbaba mo, parang kang nasusuka. Pero the moment na nirelease mo ito, mas masarap pala sa pakiramdam, mas magaan. Ang experience ko dun sa dalawang ride is na-conquer ko yung mga limiting beliefs ko na kayang-kaya ko pala. Tapos yung number 2 is kung gano'n kakataas na mangat. Kapag bumagsak ka, ganun din kabilis. So ang gawin mo lang is i-let go mo lang, have fun and enjoy everything. Thank you. Siyempre una nakakatakot, pero pagkakasama mo na yung GCI, yung mga friends mo, co-business owner, siyempre mas lalakas yung loob mo. And yung support ba, andun. Siyempre enjoy. Parang una matatakot ka, pero pag nakita mo lahat, full energy, encouraging lahat. So lalakas na rin yung loob mo mag-ride. Pero aside dun, siyempre marami ring lessons. As business owners talaga, everyday may fear tayo na kinakaharap, challenges. So talagang surrender, trusting the process, and show up lang everyday. Yun lang.
Kasi for all we know, ang pagninegosyo ko ay sobrang tagal na. Sobrang tagal talaga. For that long time na ginawa ko ito, parang ni minsan hindi ko nga inisip na aabot ako sa ganitong point ngayon. Kasi ang alam ko lang dati, ang pinaka-purpose ko lang ay because I love what I'm doing. At isa pa noon, siguro masasabi ko ring skill or talento ko na hindi ko masyadong binobroadcast is I'm just being grateful. Yung tipong maliit na bagay na kahit konting achievement, konting linaw sa isip, konting naabot, nagpapasalamat ako ng sobra. Napaka-importante kasi that will pave you way to do more. Sabi nga nila, Boss Oyos, bakit ka naman parang ang swerte-swerte mo, ganito, ganyan. Sabi ko, ngayon lang yan nakita nyo kasi for more than 20 years, ginagawa ko na yan. Nagbe-bake ako, tinitinda ko yan sa school, nilalako ko. Pero hindi ko iniisip yun na may challenge. Ang iniisip ko, masaya ako sa ginagawa ko. So I find joy in everything I do at every day, naiisip ko, palaki siya ng palaki. Ibig sabihin, may magandang nangyayari sa mga ginagawa ko. You may win in the game on this round, but another round will start. So walang katapusang paghahabol and yet kaya nakakapagod. How do we look life is about how can we be better at the competition. Maybe in business, this is chasing revenue just to beat someone, copying competitors instead of listening to customers, burning out teams for short-term targets, talagang pipigain, making decision based on metrics, ego, or optics, perhaps sacrificing culture over growth. No, you may win in the game on this round, but another round will start. So walang katapusang paghahabol and yet kaya nakakapagod, no? And I think that the infinite race is about walang finish line. Just like for me, I'm experimenting on how I can be healthier, better. So I don't even look at the weighing scale. Ang tinitignan ko lang na pag naging 80, 90, 100 years old ako, hindi ako magiging pabigat, hindi ko lalapit sa inyo at hingi ako ng pera kasi kailangan ko para sa health ko. Babalik tayo dapat sa tamang lane natin in race. Knowing our core competence and doing good at it and being the best dun sa field na yun. It's a good reminder. Ako rin, parang mabilis ma-attract into shiny object and trying so many things, learning so many things. Eventually, parang half-cooked lahat. Kaya it's a good reminder to focus on what we're good at.